Hello guys, so andito naman ulit tayo sa property and dadagdagan natin yung mga sibuyas na nakatanim doon, yung isang bed na 1/4 lang kung may tanim. This one, yung ito. So, yung isang haba niyan, 1/4 lang po ang may tanim dyan. Pero, kanina, luckily, habang nag-iikot ako, may nakita akong, napadaan ako sa isang nursery. And, ito guys nakita ko na meron pa silang sibuyas. Ito, compared doon sa mga tinanim ko, ito, mga palanta na itong mga ito. Pero buhay pa siya, pero palanta na. So, original price niya is 418, 50 pieces. Pero dahil palanta na siya, nakuha ko na lang siya ng 100 yen. So, just imagine from 418 to 100 yen, nakatipid ako ng 318 yen. So again, nulit ko, palanta na po siya pero buhay pa. So, ang ginawa ko, pagdating ko sa bahay, ibinabad ko sa tubig. So yan. Para kahit papaano, manerish uli sila at sumigla ng konti bago ko sila itanim. Dahil lanta na sila or palanta na sila, kung basta-basta ko na lang sila itatanim doon sa garden, may 50-50 chance or sabihin natin 60-40 chance na mabubuhay sila. 60 yung mabubuhay, 40 yung maaari silang malanta. Pero kailangan ko silang diligan agad once na maitanim ko na sila para manerish sila. Pero dahil sa ginawa ko, mas malaki ang chance nila ngayon na mabubuhay sila at dadaretso kasi binasa ko sila bago ko itatanim. Tapos didiligan ko ulit sila after ko itanim, mas lumaki ang chance nila na mabuhay ulit. So, medyo 30 minutes ang biyahe ko mula sa bahay. So, siguro nasa 1 hour mahigit na sila nakababad. Kasi kumain pa ako sa bahay bago ako pumunta dito. So, yung isang oras na yon, ayan, kahit paano, nakatulong na sa kanila yon. Ang sad part lang dito, 6 lang nakuha ko. So, 50 per bundle or 50 seedlings per bundle, 6 na bundle. So, nasa 300 seedlings yan. Marami pa doon na seedlings, kaya nga lang yung iba hindi pa nagbabagsak presyo. And yung iba naman, bagsak presyo na, kaya nga lang, alanganin na talaga sila masyado. Mas malaki na yung chance na mamamatay sila o hindi na sila tutuloy, kaya hindi ko sila kinuha. So, pumili lang ako ng mga kaayusan pa or malaki pa ang chance na mabubuhay sila. So now, itatanim ko lang to doon sa kulang ang tanim. Then, again, yung tinaniman natin ng bawang at tong tataniman natin ng sibuyas, lalagyan ko rin ng net today. So, yan, after naman natin dito, patuloy po tayo papadaan ng traktora doon sa garden sa loob. So yan, again, malamig pa rin. And mamaya papakita ko sa inyo kung ano itsura ng mga naitanim natin doon sa loob ng net. Dahil 1 week na po silang nakatanim dyan. So, silipin natin kung ano itsura nila after 1 week na pagkakatanim. So, samahan niyo ako. Okay guys, so tulad na nasabi ko, ito may nabili tayong mga seedlings ulit kanina habang nag-iikot ako. Pero itong mga ito, palanta na. So,
Instead, yun na makuha ko sila ng full price, nakuha ko sila ng napakamura. So again, ang original price ng isang bundle na to na 50 seedlings ay 418 yen. Pero now, nakuha ko na lang sila ng 100 yen per bundle. So, hindi ko sure kung lahat sila ay okay pa, pero nung pinipili ko sila, mostly naman okay ang itsura nila. And pagka-uwi ko sa bahay, ibinabad ko agad sila sa tubig para kahit paano manerish sila, at pag tinanim natin, didiligin ulit natin sila para mas masigurado ang pagtuloy nila or mabuhay sila. So again, 50 seedlings per bundle. Tanggalin ko lang to. So all in all, 6 bundles ang nabili ko. So 50 seedlings per bundle, 300 lahat-lahat po yan. So maglalagay lang tayo ng additional 300 dito sa mga natanim na natin. So most likely aabot to hanggang kalahati lang. So again guys, ito pahabol. Hindi ko alam kung makakabili pa ako ulit ng seedlings kasi meron man doon naka full price pa siya. So medyo mahal pa, malaki na masyado ang naipuhunan natin, kaya ayoko nang magdagdag pa actually ng gastos. Kaya if ever man na hindi na tayo makabili o hindi na natin abutin yung pagbagsak ng presyo niya ng mga natira doon, ito na lang po yung last na tatanim natin. So tatanim ko lang to guys, then didiligan natin siya, and afterwards lalagyan natin ng cover o yung parang kulambo. Again, lalagyan natin yung protection para sa mga insekto, hayop, hangin, lamig, kasi malamig na guys. And pag lumakas ang hangin dito, as in malakas talaga, kaya malaking tulong para sa kanila kung malalagyan natin sila ng net. So again, all in all, ang naitanim ko dito, ang pagkakaalam ko guys so yung ano pa lang yun, tansya pa lang, kasi hindi ko pa actually binibilang lahat-lahat yan. Nasa 4,000 something. Kasi ang isang haba ng garden bed nasa 1,000 mahigit or 1,000 something ang ilalagay. Pero bawat haba kasi ng garden bed natin hindi pare-pareho. Kasi habang umapaganon yung lupa, itong garden natin, lumalapad siya actually. Kaya ang pinakamaiksing garden bed ay pinakauna, then unti-unti siyang humahaba habang pumupunta doon yung garden. Kaya hindi ko actually alam kung ilan lahat yung nakatanim na natin na sibuyas. And again, ito nasa likuran ko na ito, bawang po nakatanim dyan. So ang lupa nga pala dito guys, sa umaga o madaling araw, nagyayelo na sa sobrang lamig. Kaya ito, pag tinutusok ko yung lupa, buhaghan.
So yung mga seedlings nga pala na pinunla ko sa bahay, halos ganito ang mga itsura guys. So yung sinabi ko, mahahaba sila. Ayan o, nasa 100 mahigit. Pero payat pa po sila. So ito ang pinakamataba. Karamihan ng nandun ay payat pa dito guys, or mas payat pa dito. So yan ang itsura niya. So kumuha lang ako ng isa kanina. So try ko lang kako. Pero again, karamihan sa kanila hindi pa pwede. I was hoping na marami akong makita na medyo kahit pa paano mataba na yung pinaka-base. Bubunutin ko, dadagdag ko sana. Kaso wala talaga eh. Isa lang yung nakita ko na medyo mataba yung pinaka-head niya o yung bulb niya. Kaya hindi ko na pinilit na kuhanin pa yung mga payat. Okay, hindi ko pa sila nakukuha na ng update ulit. Pero siguro bukas kuhanan ko sila ng video para makita nyo yung itsura ng mga pinunla ko sa bahay ng sibuyas. Para makita nyo mismo kung bakit hindi ko sila pwede itanim or bunutin. Again, kailangan ko silang diligan after natin itanim dito. Dahil kung binili ko sila, lanta na. So, kailangan nating basain yung lupa nila para mamayang gabi tuloy-tuloy silang manerish. At bukas, hopefully, medyo sumigla na sila. So again guys, ito ang itsura ng mga seedlings na nakuha natin. So minsan, kung gusto mo makatipid talaga sa pagbili ng mga seedlings at hindi ka naman takot na maaaring sumablay ka, magantay ka lang yung pinaka late na season sa taniman. Kasi usually yung mga tirang seedlings ginabagsak presyo na nila. Kaya nga lang again, late na sila sa season. So if ever man na halimbawa bumili kayo ng mga seedlings late na sa season, so una makukuha nyo sila ng mura na. Pero again, it's either may depression na sila, pinagpilian, or lanta. And kapag dumating na yung harvest time niya, dalawa lang babagsakan nun. It's either mura na ang presyo ng gulay na tinanim nyo dahil nga again late na kayo nagtanim, or biglang tataas ang presyo niya kasi nga late na kayo nagtanim. Yung mga naunang nagtanim naka-harvest na, yung mga nagkasabay-sabay ng harvest, syempre dagsaan ang labas ng ganung gulay, so babagsak ang presyo niya. And kapag nakapitas na ulit sila, unti-unti na yung mag-stable, at yung mga late na magpipitasan naman, yun naman yung abutin nila ng matataasang price. So again, 300 seedlings to.
Pero mostly kasi, pag bumili ka ng isang bundle, halimbawa naka-indicate is 50, minsan 30, minsan 100. Most of the time, hindi naman palagi, pero most of the time, may pasobra sila. Hindi isa, dalawa, isang bundle. Kasi yung ibang binili ko dito, actually sobra, may sobra. Pero yung iba, napansin ko, wala. So, tiyempuhan. Isa nga lang ko yung sibuyas na pula nung una kong tinanim, nakalagay is 50. So, bawat hanay is 5 butas, so 5 seedlings. So dapat equal number pag 50. Pero meron ako mga sumusobra, usually 2, ganun. Meron isa. Kaya doon ko nasabi na meron mga pasobra. So yan guys, kung makikita nyo, yung dahon, ilang dahon niya, lanta na. At itong isa, totally wala na. Pero yung ugat niya, ayan o, buhay na buhay pa. At itong pinaka-bulb niya, itong stock niya, okay pa. Kaya ko sila kinuha. Pero may, yung iba doon na iniwan ko, halos yung bulb natutuyo na, tapos ito tuyot na rin. Kaya iniwanan ko. So pumili lang ako kung alin na mas magaganda pa sa kanila. And then buhay na buhay pa yung ugat nila, kaya ko sila kinuha. And again, from 418 yen, nakuha ko lang sila ng 100 yen. So nakatipid ako ng 318. Laking diferensya nyo guys, kaysa bibili mo ng full price. So again, marami pa rin seedlings doon. Nagulat nga ako kasi sa mga nurseries na pinuntahan ko, wala na halos. Ilan na actually yung pinuntahan ko na wala na. Tapos 2 nursery ang napuntahan ko na pinakyaw ko actually lahat ng natitira nilang seedlings. Pero doon, meron pa. Pero late na sila actually naglabas. Kasi bago ko nagpunta sa ibang nursery dati, wala pa sila. So akala ko hindi maglalabas. So sa ibang nursery ako naghanap. Then nagkataon lang, napadaan ako ng isang beses. This week actually, after ko na may tanim itong mga ito, siguro ko hindi Monday, Tuesday, ganun, nakita ko meron sila mga seedlings. And again, marami sa kanila yung mga patuyot na. Actually, itong mga ito, check na, kasama pa to sa mga nakita ko na nandoon, bagsak presyo na rin. Pero hindi ako bumili pa noon, nung araw na napadaan ako doon, kasi nga, alanganing araw pa lang. So, hindi pa ako actually pwedeng bumili ng ganong karami. Kasi pag once itinanim mo to ng maramihan, malaking oras ang ikukonsumo natin. So aabutin ako ng dilim na naman palagi dito. And nakapokus ako sa paglalagay ng mga net. Tsaka yung tatanim ng bawang pa nung time na yon. Kaya hindi ako bumili ng ito, mga seedlings pa, kahit kulang pa yung mga taniman dito.
hindi ako bumili. Kasi nga wala akong oras para itanim sila. Dahil again, nagtatanim pa ako ng bawang and naglalagay ng net. So kung sasabayan ko ng sibuyas, niisip ko baka masayang lang yung mga sibuyas, ito mga seedlings, malanta. So sabi ko bahala na, if ever na ngayon, Sabado, aabutin ko pa sila, bibili ako. Kung hindi, hindi na. So again, nung napadaan ako doon, nung una ko sila nakita, ang dami pa nito. Yung mga bagsak presyo. Pero kanina, nung pagdaan ko doon, konti na lang sila. And again, yung sa mga natira doon, ito, 6 na lang ang mga maayos pa. Yung mga iniwan ko doon, wala na talaga totally. Hindi na pwede. Or mas malaki na ang chance na mamamatay sila. Tapos meron silang, I think, 2 pang tray na maayos na mga seedlings, mas matataas pa dito or mas malalaki pa dito, pero naka full price pa sila, which is 418. So again, meron pa tayong isang garden bed na walang tanim. Gusto ko sana mataniman din yon, kaya nga lang again, kung bibilihin ko yun sa full price, napakamahal. Ang laki na naman ang ilalabas natin pera, guys. Which is now again, ang laki na po actually ang nailabas ko dito, dahil lahat na nakatanim dito, guys, ay binili po natin. So yung mga nakatanim na yan, full price po natin nabili ang mga yan. Hindi ko nababanggit sa inyo kung magkano ang nagastos ko sa lahat-lahat na yan. Pero again, mabigat po. Kasi nga, dapat kasi yung mga pinunla natin ang itatanim natin dito, pero sadly, nagkaroon ng problema sa mga punla ko at hindi na po natin may tatanim, or for now hindi natin may tatanim dito. So napilitan akong bumili ng seedlings kahit mahal. Kung personal lang ang gagawin nyo, okay lang, bibili kayo pa ilang piraso, sabihin mo na 100 pieces, 300 pieces. Pero sa sitwasyon ko, guys, kung lahat yan bibilihan ko ng seedlings ng full price, masakit, mabigat sa bulsa, guys. Kaya ito, babaka sakali lang ako na ito, umubra itong mga to, na para kahit paano naman madagdagan tong isang garden bed dito, na hindi yung 1/4 lang may tanim. Kasi nga medyo alanganin na rin ang sitwasyon natin, financially speaking. Kasi nga laki na rin nagastos ko dito. Seedlings, preparation, crudo para sa traktora, mga plastic, cover. Tapos ng isang araw, kumuha pa ako ng 2 tao para tulungan ako maglatag nito. So malaki-laki na yun, guys.
hanggat maaari sana, ayoko nang maglabas pa masyado ng pera. Pero hindi ko rin naman pwedeng hindi tataniman itong mga to dahil nga again, nag-umpisa na tayo. So, kung palilipasin ko pa yung oras nang wala na naman nakatanim dito, sayang yung oras. Walang papasok na pera. Pero tulad naman sabi ko, for next year, binabala ko magtanim ulit ng sibuyas. Pero sa loob tayo magtatanim. And yung mga pangtanim, nakabili na ako ng seeds. So magpupula tayo ng panibago. And hopefully hindi na tayo sumablay. Kasi ngayon medyo may idea na tayo ng tamang proseso ng pagpapasibol. Kasi nung una wala eh. Talagang hula-hula lang tayo. Malapit na tayo sa kalahati, guys. Okay guys, so yan po, naitanim na po natin ang nabili natin na seedlings. So, mula po dito, ang ganda sa umpisa. Ayan, halos nakakalahati din po tayo guys. So, meron na po tayong 2, 4, 4 at kalahating garden beds. Ayan, mahaba po yan. Ayan. So, now, lalatagan naman natin to ng pinaka-brace at itong sa bawang. Then, lalagyan natin ng cover or kulambo bago tayo umuwi. So, again, meron pa tayong isang free na garden bed. So, still not sure kung
Anong gagawin ko dyan? Again, may nakita na po ako mga bilihan ng seedlings. Yung binilihan ko kanina. Ang problema ko is full price. Yung mga naandon na nakita ko kanina, sasapat po dyan. Kung bibili natin yon and itatanim para dyan, sapat pa po guys. So, kaya natin punuin yung remaining garden beds. Kaya nga lang again, dahil full price, medyo mabigat po kasi. So, still not sure. So, mag-iisip ako guys hanggang bukas kung bibili ba ako or hindi ng panibagong seedlings na naka full price. Although again, gusto ko silang mataniman or mapunan lahat. Kasi nga, since nagtanim na lang din naman tayo, di ba? Kaya nga lang yung pambili kasi ang iniisip ko. Yes, kaya ko pang bumili. Pero pag binili ko naman sila, ako naman yung medyo baka mag-alanganin ako sa budget ko for the rest of this month. So, binabudget ko lang kasi yung panggastos ko, yung pera ko. Kaya nag-iisip ako. Pero again, kung bibilihin ko yung mga seedlings doon, sapat na para punuin ko yung mga remaining na wala pang tanim. So, mag-iisip muna ako guys. So, napakita ko lang sa inyo yung mga itsura ng seedlings natin na nakatanim. Again, 1 week na po sila nakatanim guys. So, nabalik na rin ko lang camera. So, again guys, ayan po yung unang hanay natin, or in this case, kung pabaliktad, 2, 4, 6, 7, pampitong hanay. So again, ang nakatanim po dito ay sibuyas na pula. So now, focus lang natin. Kita ba? So ayan po yung mga sibuyas na nakatanim dyan guys. So kung makikita nyo po, yan, buhay na buhay po yung mga sibuyas na nakatanim natin. Yan, magaganda po yung mga nasa loob. So again, ito yung mga binili natin seedlings. So now, silipin naman natin yung pinasibol para sa atin ni Ishihara-san. So, yun ang sa pangalawang kama. Ito. Tanggalin na nga natin tong net. So, angatin ko lang to guys. So, again guys, ayan po yung mga pinasibol para sa atin ni Ishihara-san. Ayan, kung makikita nyo po, mga buhay na buhay po sila. At masisigla din po sila lahat. So, same thing. Doon sa kabila, ganun din po sila. Masisigla din po. Dito pa lang sa labas, kitang-kita na. So, ayan guys, yan po ang itsura nila.
So magaganda po ang sibuyas natin. Buhay na buhay po. Itong dalawang yan. Galing kay Ishiara-sang. Then again, ito yung tinaniman natin ngayon. Actually, sumobra pa ako sa kalahati guys. Mahigit kalahati na po na taniman natin. Andito naman yung unang hanay doon. 350 na sibuyas na pula. Tapos brown na. And again, bakante. Dito naman mga bawang ang tinanim natin. Yan, so ilang araw na rin po yung mga bawang na yan. So, yan. Marami-rami rin po yan. Ito. Piglit lang guys ha. Tingnan ko lang kung nakita. Yan po. Meron na pong may sibol. Ito rin. So, yan. Now, again, lalagyan ko lang ng mga brace tapos lalagyan natin ng net. So, there you have it guys. Again, dinagdagan ko lang po yung tanim natin na sibuyas dyan. So, lalagyan na po natin to ng mga net. Pero before that, tutusok muna tayo ng brace. So, yan. Sana po nagustuhan po simpleng binahagi ko sa inyo. Yan po, tanim natin mga sibuyas at bawang. So kung magagawa nyo naman po, pakilike naman po sana ang video na to. Share sa mga kaibigan nyo and subscribe na rin po sa channel ko. Yan yung bundok sa likod. Ingat po tayo lahat palagi.